ang nakikita nating motibo. Kasi kung totoo po, solido ang inyong base ng inyong mga kwento, mag-file kayo ng asunto sa husgado kahit saan kayo mag-file. O, 2024 na mga kababayan ngayon, bagong taon. Di pa rin magbago po yung mga dilawan at dilawang DDS. Bumalik sa kanilang paninira sa ating Pangulong BBM. BBM. Bagita niya Mr. Maravillas, nire-revive nila po, nirehas nila yung kanilang mga paninira noong kampanya sa pagka-presidente na sinasabi nila yung ating Pangulo gumagamit ng bawal na gamot. yung kwento ni Maudigs na hindi man po umipikto. Ngayon, binaviral nila sa social media yung kwentong kotsero ni dating Senadora Nikki Cositeng. Nasabi yun ang naging basis din ng kwento ni Maudigs tungkol sa paggagamit ng bawal na gamot ng ating Pangulo. Sino man maniwala sa inyo ngayon? Yung mga nag-spread ng mga kwentong kutserong ito, mga kababayan, na during the campaign nga po, di kayo pinaniwalaan. Di ba? Yung result po, malinaw, landslide po yung ating Pangulong Bongbong. Inuulit nila yung paninira. O, ito po, mamaya, iparinig ko sa inyo yung sabi ni Nikki Cositeng. Sabi dyan, Nikki Cositeng, inakusahan si PBBM. Ito din mga kababayan, ang base ng kwento ng mga marites na vloggers. Asa pa kayo na may maniwala sa inyo ngayon? Unang-una, kung totoo yung inyong mga kwento, di may nag-file na sana. Pakita kayo ng una, may report ba sa ating mga government agencies, sa NBI, sa PDEA, sa pulisya, na si President Bongbong Marcos noong kanyang panahon ng kanyang kabataan na di ba wala man po, lahat man lang po haka-haka kwento, ang dali man lang po na manira, lalo po sa mga Marcos, kasi yung mga Marcos po di man po mapatol sa ganitong kababaw na mga istorya. Lahat na po ng kasamaan. Di ba? Itinapon na po sa pamilya Marcos. Una, yung kanyang tatay, diktador, berdugo, murderer, magnanakaw. Hindi man po umubra. Lalong minahal po ng mga mamamayang Filipino si Apo Lakay ngayon. Kasi yung mga kaso po, hindi man napatunayan. O ngayon, si Marcos Jr., yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ang gusto nilang birahin. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ano ang reading mo? Ano ang analysis mo? Bakit ginagawa nila? Palapit na naman po kasi yung eleksyon. Gusto nilang siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi pag nagtagumpay yung ating administrasyon po, Marcos pa rin yung oo po. Kung hindi Marcos, Marcos Romualdez. Wala nang Duterte po o iba pang mga politiko na makakapalit sa Marcos. Pag 2028 po, malamang si Martin Romualdez ang endorse ng ating Pangulo. Diba? Then afterwards, next presidential election, baka si Sandro na. Yan man lang po ang nakikita nating motibo. Kasi kung totoo po, solido ang inyong base ng inyong mga kwento, mag-file kayo ng asunto sa husgado kahit saan kayo mag-file. Pwedeng mag-file kayo ng disqualification o kung hindi, impeachment sa Congress on the basis na nagdodroga yung ating Pangulo. I-disqualify ninyo. Huwag yung kwento-kwentong kutsiro pong ganito. Hindi ninyo po mauuto yung ating mga mamamayang Filipino. Immune na yung ating mga kababayan at yung Marcos po, Marcos family, immune na sa ganyang mga akusasyon. Hindi na po tinatablaan.
Kaya nga hindi kayo pinapansin. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo itong full story tungkol dito sa mga Marites na hindi magbago ngayong 2024, lalo pa sigurong lalala yung kanilang mga paninira, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Hindi po kayo mauto. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and other airline companies, local and international. Pwede na po kayo magpa-book dito sa aming opisina. Kung kayo po may plano na mag-travel kahit saang bansa sa buong mundo. And bills payment for Meralco, bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. So, iparinig ko sa inyo mga kababayan yung video po, yung audio lang po mga kababayan ng mga sinasabi ni dating Senadora Nikki Cositing. Alam naman po natin si Cositing po, ito yung mga original na dilawan na anti-Marcos. Ito yung mga tumakbong senador during the time of Coricong. Mga rabid anti-Marcos po ito. At sabi, ito rin yung naging base ng pagmarites po ni Maudix. Yung sinabi po ni Digong noon during the campaign, sinisiraan niya si candidate Bongbong Marcos na gumaganon niya kasama yung mga mayaman. Magpakita kayo ng ebidensya, hindi yung puros kwento. Kasi po, kahit sino, pwedeng magkwento, pwedeng mag-akusa. Yung pagpapatunay, noong panahon nga ng kanyang tatay, tinambakan ng kaso, o ano ngayon, after 30 years, isa-isang binasura ng husgado. Kasi, sabi ng husgado, wala man na niyang sapat na ebidensya. Lataka-aka. Yung hidden wealth, yung mga ninakaw daw sa kaban ng gobyerno, di ba pahiya kayo? O ngayon, hindi man dito po tumalab during the campaign kasi nga po, panalo yung ating Pangulong Bongbong Marcos by landslide. The first majority president after his father. Siya lang ang nakakuha ng ganyang boto. Ang ibig sabihin, hindi tumalab yung paninira ng kanyang mga kalaban, nire-revive nila ngayon. Pakinggan po ninyo. Pinapalagana po. Sinasabi nila, adik yung ating Pangulong Bongbong. Talagang mga taong ito. Walang magawang mabuti. Dali lang po. Remember Mr. Marcos as candidate today, before. Candidate today. Never worked. All they did was go to the disco. And they were always high on drugs. And they were always high on drugs. Inulit pa. And I know them. They're the very same people supporting him today. But I don't condemn them. That's their life. They have all the money. They have all the resources. They don't have to drag their feet and work and show people, even to pretend, So I'd rather cast my lot with somebody who I feel can give us a break, just a respite, even just the jargon, even just the conversation. Just to change the conversation means a lot to many people.
Yan po mga kababayan yung pinapakalat nilang chismis. The old chismis mga kababayan during the campaign, pinapakalat nilang muli ngayon para siraan ng siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos at alam natin yung kanilang objective para yung ating mga mamamayang Filipino mag-withdraw ng support sa ating Pangulong BBM. Ay mga panawagan na po sa social media na yung ating Pangulo daw mag-resign at i-turn over kay Inday. Ganon sila kasakim. Masyado na silang naglalaway, mga kababayan sa posisyon. Hindi makapaghintay, ayaw patapusin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nang i-install siya, no? Si Inday. Ito po, mga kababayan. Ito yung kinakalat ngayon sa social media. Share po sa messenger ko. Ito yung sinabi noon ni Maudigs na hindi man po tumalab. There's a candidate niya who was using cocaine and you can ask yung mga mayaman and sabihin ng polis, bakit hindi natin hinuli? Bakit hindi mo hinuli, Presidente? Hindi mo alam ang mga mayayaman, they go on the yacht, on a yacht or in the air, doon yan sila magsop-sop ng ano nila. Sang ibig sabihin, naging Pangulo kayo, mga inutil kayo. Kasi pag mayayaman, hindi ninyo kaya. Di ba? Pero sa totoo lang, gawa-gawa man lang nila itong kwento mga kababayan during the election campaign po. Pero ano nangyari sa kanilang pagmamarites po? Di man po pinaniwalaan ng mga mamamayang Filipino. Ibinoto yung ating Pangulong Bongbong Marcos by landslide. Sumakay nga din po si Inday, nakipag-unit team. Kasi kung hindi siya makipag-unit team, di man siya mananalong Pangulo. Yung mga DDS po, ginamit lang yung mga Marcos. Si Digong po, ginamit man lang po si Amy Marcos. Yung mga, para makuha niya yung support ng mga Marcos loyalist. Para manalo siya sa pagkapangulo. Kaya po, nakakuha ng 16 million na boto. Diba? Tumakbong Vice President si BBM noon, 14 million. Minagic pa yun ni, ng mga dilawan. Ngayong presidential election, 31 million yung boto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 31 million plus. Lahat yun mga Marcos loyalists kasi siyempre, dumami na rin yung voting population. Kay Inday po, ulitin natin, 32 million. Pinagmamalaki nila na mas malaki pa yung boto ni Inday. Kaya niya mananalo na presidente, mga Marcos loyalist yung 31 million. Yung excess doon mga kababayan na boto, kaya naging 32 million si Inday. Yun ang mga DDS. Kasi yung mga DDS po, hindi man bumoto kay Bongbong Marcos. Kahit dito po sa amin, sa Mindanao, may movement po na Lenlen, Inday, Rosa, Robredo, Sara. Di ba? Alam ko po kasi kaibigan ko yung leader ng Rosa dito sa amin at naglibot pa sa Mindanao. So binoto Robredo, Sara. Kaya nangyari po mga kababayan na 32 million yung boto ni Inday. Pero kung lumaban sana na lumaban noon na pagkapangulo si Inday, sigurado pong uuwi siyang luhaan. Galit naman yan, Mr. Marabilla, sa iyo yung mga dilawang DDS. Yun naman talaga po yung katotohanan yan. Kasi kung naniniwala sila po talaga na mananalo sila, hindi sana tumakbong Vice President si Inday. Nakipagsalpukan na sana kay BBM po. Yung tatay niya, incumbent president. Pero despite the fact na incumbent president yung kanyang tatay, hindi siya naniniwala na mananalo siya. O ano ang ibig sabihin nun? Alam niya kasi yung survey, nagpa-survey siya
na pag sila nagsalpukan, talo. Wag kami mga dilawang DDS. Walang maniniwala sa inyo. Grabe yung paninira ninyo. Kasi alam ninyo na pag 2028 po, Romualdez Marcos. At malamang, after 2028, Marcos pa rin po, Sandro na. Kaya gusto ninyong siraan yung ating Pangulong BBM na gumaganon-ganon. Mag-file kayo ng asunto, baka may maniwala sa inyo. Kaya niya, Mr. Maravillas, mag-file sila ng asunto. Noon nga anyang kampanya, tinambakan ng disqualification yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya umobra. Kaya nga po, ang palaya sila hanggang ngayon. Anyway, yan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.